Miss ko na kasi Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun na pinakasalan niya ako. My God. So much suffering for her. Magandang araw po, Doc Willie ulit to. Pasensya na, matagal na yung huling live ko isang araw pa. Medyo hindi maganda pakiramdam ko nung last 3 to 4 days Kaya pinipili ko yung araw na malakas ako, maayos ako, na may energy ako bago ako nagpapakita sa inyo. Okay? Meron lang ako mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayong mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo sa mga vlogger nagsasabi. Everyday may nagsasabi patay na ako. So, pang clickbait nila. Ay nako, Pinoy talaga. May nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng antidepressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin. May sakit daw ako. Sabi ko, grabe naman. So, wag na po. Para sa akin, hindi nyo kailangan ng antidepressant. Magla-live na lang ako. Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero, so wag na kayo inom ng antidepressant. Wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? Maayos naman yan. Sa unang-una, malaki ang pasasalamat ko sa lahat na nagdarasal, nag-share. Ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it. Malaking tulong po. Pang-ilan na ba yung chemo ko? Nakaka-second chemo na ako. And malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So, baka October 9, October 10, makwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito kalaki, para siyang football. Kung lumiit na ba? Pag lumaki, bad news. Pag hindi lumiit, bad news din. Pag lumiit konti, pwede na. Pero malay mo, baka lumiit ng kalahati. Who knows, di ba? Who knows, baka lumiit. Hindi natin malalaman kung taba ba to, laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Tsaka, ewan ko lang kung maniniwala po kayo, marami ako nakukuhang messages Minsan, like ngayon, ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So, isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo. Bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. So, ang hirap siya talaga. So, lahat ng mga mucosa ko, nagkakasugat-sugat. Ito yung nakita nyo, nangingitim siya. Dark siya may itim siya. Lahat ng dulo may itim. Pati dito, mucosa, may itim. Alam nyo naman, dito sa may puwet natin, ano yan, mucosa yan. So, sobra siya sensitive, konting gas-gas, tudugo siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to, laban ng bukol. Kain ng kain, kahit ano makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain dumi, para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya na sarili niyang pagkain Kinakain niya yung pagkain natin. So pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So maraming salamat. Pag nakita niyo ngumingiwi ako mamaya, baka umaatake yung sakit dito sa puwet. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay 3 araw, patay na ako. Tama po yun. Ayoko na masyado i-discuss to kasi syempre nagpapasalamat din ako sa mga doktor natin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pero, ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Tiyan ko manas na pala. Leg ko na, makita nyo, galit na galit, diba? Yung unang video ko. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako, may tubig na, pleural effusion. Konti na lang, 1 to 2 days, wala na ako. Parang SVC syndrome na, IBC syndrome, barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, lahat mo sinasabi first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are
10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Tinanggal nila agad yung tubig. Albumin, Lasix, pinaihi ako ng pinaihi. Hanggang bumaba yung tubig. Kaya nakahinga ako. Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Bas sabi ko, umiyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. Jaundice na ako. Ganito na ako. Kita mo naman yung isang hawak pa lang yan. May laki ng bukol mo. Grabe. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala. In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours ha? Galing ha? Oo nga, 48 hours, tinanggal yung tubig, may gamot agad. So, in 48 hours, bugbog agad. Sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patayin na ako. Ha? Kung wala ng purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patayin na ako, tapos na, that's it. Nakita ko na nga nanay ko, sinusundo na nga ako. So, that's it. Diba? So, nabuhay pa ako, may mission ako. Number 1 mission, nakita ko, kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, puro kung ano na lang pinapanood. Hindi naman pwede ganoon. Mamalasin tayo. Paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin? Diba? Dapat konti naman. Konting balik. Tingnan natin. Tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore, more than 50%. Ang gagaling. And there's ko ngayon, Pilipino, ang gagaling. Oh, sa Philippines, ang nurses natin, 1 year, 2 years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. Oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. Oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito, ang nurses sweldo, 120,000 eh. Oh, siyempre dito, high-tech, gano'ng experience, 15 years. Yung mga CI. Alam mo, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko is i-save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it eh. Something's telling me to do it eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano. Idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga, kaya pilit ako inom, kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko, bagsak lahat ng result eh. Nag-normal lahat eh. Mula abnormal, nag-normal lahat. Kita niyo mga kulay ko. Another tip is natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Catholic, sa Christian groups. Ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, every time nagsasuffer ako dito, feeling ko nga Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Feeling ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. Hindi ko na lang ang kinukwento sa inyo. Pero mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit, biglang may konting ginhawa, tapos may konting liwanag, may konting magsasabi, naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na, I'm not sure how it goes. Baka alam ng mga pare. Kayo na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering? Habang nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere, lumilinaw ang pananaw mo, mas tumatapang ka eh. Yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse, I see it as a blessing. Parang kay Job, alam niyo yung kwento ni Job. Parang kay Judas, marami nag-betray kay Judas. Kaya ako sanay naman ako eh. Tumakbo ako ng 2019, iniwan naman ako ng mga tao. Tumakbo ako ng 2022, iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman yon. Wala namang kaso yon. Pero lastly, kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa all
October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun na pinakasalan niya ako. My God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin, tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taipan, huwag kayong magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag hindi nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. My God. Quiet muna. Relax. At the right time. They will know. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanina. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte, hindi tayo opposition, wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala akong utang, wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya ito mission niya sa huwag naman kayo magmamarunong, kayo pa mas marunong. Yung buhay niyo, di ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Feeling niya yun na mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan na siya. Diba? So I thank the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. Nandiyo ako enough is enough. And sa aking mga kababaeng Muslim, ako ang babayat lahat. Thank you. Yun lang po. So sana po, announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala ako hihingiin. This will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh, di ba? Pero tignan natin. Pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magmamagic. Habol ko lang naman number 12. Singit nyo na lang ako. Doc Willie, ganun lang. That's just as simple as that. Lalabas lahat ng paninilit, sabihin nila. Sabihin nilang gusto nila sabihin. Basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay, para sa Pilipino, para sa inyo. At kung ano man ginawa ko noon, wala akong alam na ginawa kong masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama, in-ending ko naman ng maayos eh. Kung 1 week na lang ang buhay ko, di yun na lang. O mabot ako ng May, baka manalo pa tayo. O bang gumaling ako, matapos ko pa yung term. Oh, diba? Pero hindi ako magpapabayad. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi walang pinuntahan ng style ng iba. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gaano kalubog ang bansa natin. Kailangan natin mga Lee Kuan Yew style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style eh, di ba? Hindi na pwede. So I'm just giving people a chance. Yun lang po. So I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang. Ayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So thank you so much. God bless po. Sana po maintindihan niyo yung gusto kong gawin.